Si Shirota ay isang estudyanteng tila walang silbi, palaging tahimik, palaging nasa gilid, at ang tanging mundo niya ay ang mga imahinasyong wala namang direksyon. Hanggang sa isang araw, aksidente niyang nakita ang pinakamagandang babae sa buong paaralan, si Takamine, habang nagpapalit ng damit. Dahil sa insidenteng iyon, naging immune siya sa kakaibang kakayahan ni Takamine, ang mag-rewind ng oras. Simula noon, napilitan siyang sumunod sa bawat utos ng dalaga, kahit gaano pa ito ka-weird. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong araw. Habang nagmumuni-muni si Shirota tungkol sa kanyang walang kwentang buhay, na sobrang layo sa buhay ng kanyang kaklase na si Takamine, isang perpektong diyosa sa mata ng lahat, pumunta siya sa storage room para manahimik at kumain ng tanghalian. Pero laking gulat niya nang biglang pumasok si Takamine at nagsimulang magpalat ng damit. Pilit niyang nilabanan ang tukso, pero sa loob ng saradong silid, mahirap maging modelong estudyante. Kaya't napatingin siya, at ang nakita niya ay tila kayamanang hindi niya inaasahang masisilayan. Hindi niya maalis sa isip kung bakit kailangang magpalat ng damit si Takamine sa tagong lugar, imbes na sa banyo. Kinagabihan, lumabas na ang resulta ng exam. Si Shirota, na hindi naman umaasang makakuha ng mataas, ay nakakuha ng 52, mataas na para sa kanya. Pero ang mas nakakagulat, si Takamine, na palaging perfect ang score, ay biglang bumaba sa 78. Nagbulungan ang klase tungkol sa pagkabasag ng kanyang streak. Halatang nabahala si Takamine at tinanong ang guro kung na-double check ba ang score niya. Sinabi ng guro na oo. Mula sa likod, napansin ni Shirota ang kakaibang kilos ni Takamine. Lumayo ito sa mga mesa, at sa hindi inaasahang sandali, may ginawa siyang hindi pangkaraniwan. Biglang nagbago ang lahat, nagising si Shirota sa eksaktong araw bago lumabas ang exam results. Parang déjà vu ang lahat ng nangyari, pero sa pagkakataong ito, bumalik ang perfect score ni Takamine. At si Shirota, naaalala pa rin ang 78 na nakuha ni Takamine sa unang beses. Buong araw, hindi mapakali si Shirota. Ang dami niyang tanong, paano nagbago ang exam result ni Takamine? Paano naging totoo ang panaginip niya? At bakit parang konektado ang nangyari sa storage room? Sa dami ng gumugulo sa isip niya, nagdesisyon siyang harapin si Takamine sa student council room. Medyo alanganin siyang nagtanong tungkol sa math score ni Takamine, yung dapat ay 78. Biglang tumulim ang tingin ni Takamine, sabay tanong kung may nasabihan ba si Shirota tungkol dito. Kinilabutan si Shirota sa matinding titig, kaya agad siyang sumagot ng wala. Medyo kumalma si Takamine, pero hindi pa tapos ang usapan. Sinabi niyang mukhang nakita na siya ni Shirota. Akala ni Shirota, tungkol ito sa exam score, pero biglang itinulak siya ni Takamine sa sulok, tinutukoy pala niya ang nangyari sa storage room. Natigilan si Shirota. Paano niya nalaman? Pero imbes na magalit, ngumiti si Takamine ng may misteryo at sinabing, ganun talaga. Pagkatapos, inalok niya si Shirota ng isang kasunduan. Pinaupo niya ito at binigyan ng baso ng tubig. Nanginginig si Shirota, akala niya lalasunin siya dahil sa nalalaman niya. Sa sobrang kaba, natapon niya ang tubig. Halos mabasa si Takamine, pero mabilis itong nakaiwas. Agad namang naglinis si Shirota, takot na baka magalit si Takamine. Pero ang sabi lang nito, magandang halimbawa yan. Bigla, lumuwag ang tali sa leeg ni Takamine, at isa-isa niyang tinanggal ang kanyang uniforme. Muling nag-reset ang mundo, pareho nilang naramdaman ang pag-ikot ng oras. Ngayon, nag-iba ang itsura ni Takamine, basang-basa ang kanyang damit, at kitang-kita ang lambot ng tela sa balat niya. Umupo siya sa mesa at inutusan si Shirota na panasan siya bilang parusa sa natapong tubig. Sumunod si Shirota, nanginginig ang kamay. Tinanong ni Takamine kung may napansin ba siyang kakaiba sa itsura niya. Pero dahil parang nagka-short circuit ang utak ni Shirota, wala siyang masagot. Naiinis si Takamine sa kabobohan niya, kaya hinayla ang kamay ni Shirota at pinatong sa isang parte ng katawan niya na dapat ay natatakpan. Dahil sa gulat, nawalan ng focus si Shirota, kaya tinadyakan siya ni Takamine sa harapan para matauhan. Tinawag siyang walang sense of observation. Ipinagmalaki ni Takamine na mahina si Shirota sa harap ng kanyang perpektong katawan. Sa kanya itinuro ang nawawalang takip at ang basang damit. Doon lang na-realize ni Shirota, may nagbago nga talaga sa pagkakataong ito. Sa wakas, ipinaliwanag na ni Takamine ang sikreto niya. May kapangyarihan siyang tinatawag na Eternal Virgin Road. Isang abilidad na nagbibigay sa kanya ng kakayahang ulitin ang oras tuwing tinatanggal niya ang kanyang panloob na saplot. Pero may twist, kapag may nakakita sa balat niya bago mag-reset, maaalala ng taong iyon ang nangyari sa nakaraang loop. Kaya si Shirota, kahit litong-lito, ay naaalala ang lahat.
Para kay Shirota, sobrang komplikado ng paliwanag para sa utak niyang hindi sanay sa ganitong klaseng impormasyon. Pero si Takamine, tuloy-tuloy lang sa pagyayabang, tungkol sa kanyang perfect grades, perfect body, at perfect life. Samantalang si Shirota, hirap mag-focus dahil kalahating bihis si Takamine sa harap niya. Patuloy ang pang-aasar ni Takamine, sinasabing hindi niya kailanman maiintindihan ang mga bagay na ito dahil palagi siyang talunan. Para kay Shirota, mukhang nawawala na sa sarili ang babaeng ito. Pagkatapos, ikinwento ni Takamine kung paano niya nakuha ang kapangyarihan, noong natalo siya sa isang karera sa Summer Festival dahil sa sakit ng tiyan. Sa sobrang hiya, may nangyaring hindi kanais-nais, at doon biglang na-activate ang kanyang power habang nagpapalit ng damit. Pero para sa kanya, nakuha niya ito bilang parangal sa kanyang dakilang pangalan. Sa isip ni Shirota, kailangan na talaga ni Takamine ng doktor. Pagkatapos ng mahabang kwento, sinabi ni Takamine kung bakit niya ibinunyag ang lahat, kailangan niya ng tagapaglingkod. Tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan, nawawala ang kanyang panloob na damit, kaya kailangan niya ng taong magdadala ng bagong pares sa bawat reset. At dahil alam na ni Shirota ang sikreto niya, siya ang perpektong kandidato, pinakamalaking talunan sa buong paaralan, kaya walang maghay-hinala kung maging alalay siya ni Takamine. Sawang-sawa na si Shirota sa kabaliwan, kaya agad siyang lumabas ng silid. Pero bago siya makarating sa pinto, pinigilan siya ni Takamine at tinanong kung bakit ayaw niyang tanggapin ang trabaho. Diretsahan siyang sinagot ni Shirota, ang power mo, parang kaduda-duda, at ang paraan ng pag-aalok mo, mali. Ayaw na niya. Pero ayaw din ni Takamine na matalo, kaya hinarangan niya ang daan at hinayla si Shirota. Pareho silang natamba, at si Shirota ay nasa ibabaw niya. Hinawakan ulit ni Takamine ang kamay ni Shirota at pinatong sa parte ng katawan niyang dapat ay pribado, sabay bigay ng mapang-akit na tingin. Bigla siyang sumigaw ng malakas, narinig ng lahat ang ingay mula sa student council room. Dahil sa posisyon nila, agad tumawag ng pulis ang mga estudyante. At si Takamine, umiiyak at sinabing hinaras siya ni Shirota. Wasak si Shirota. Sa harap ng pekeng luha ni Takamine, naniwala ang lahat sa drama ng damsel in distress. Para sa kanila, si Shirota ang bagong salarin. Doon niya na-realize, bitag pala ito. Isang paraan para mapilit siyang mag-isip muli. At sa huli, ni-reset ni Takamine ang oras bago pa magsimula ang kaguluhan. Mayabang ang ngiti ni Takamine habang sinasabi kay Shirota na dapat siyang magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya, baka na-brand na siyang manyak. Bilang kapalit, inutusan siyang tulungan siyang isuot ang panloob niyang saplot. Habang ang ibang lalaki ay gagawin ang lahat para mapunta sa posisyon ni Shirota, siya naman ay pumikit habang tinutulungan si Takamine magbihis. Napansin ni Takamine ang pagpikit niya, sabay asar, ang hina mo naman. Kahit nakita na niya dati, bumagsak si Shirota sa sahig at humingi ng tawad, sinumpa ang aksidente lang ang lahat. Pinagmasdan siya ni Takamine, at sa kabila ng lahat, inamin niyang may natitira pa ring kabutihan sa loob ni Shirota. Kinagabihan, napanaginipan ni Shirota si Takamine, mula sa pagiging vulnerable nito sa harap niya, hanggang sa mga panlilinlang na nauwi sa eksenang dinampot siya ng pulis. Nagising siyang hingal na hingal, hindi pa rin makalimutan ang nangyari. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Takamine, may kasamang selfie at paalala, unang araw mo bilang alalay ko. Habang papunta sa paaralan, nag-aalala si Shirota kung anong klaseng misyon ang ibibigay sa kanya. Sa likod niya, dumating ang diyosa ng campus, si Takamine. Agad siyang sinalubong ng mga estudyante na parang sumasamba, pero sa isip ni Shirota, paano naging ganito ka-idol ang isang taong parang demonyo sa loob? Nag-inggitan ang mga lalaki sa paligid, pero deadma lang si Takamine. Lumapit siya kay Shirota at bamulong, punta kaagad sa council room. Sa loob ng silid, kabado si Shirota, kasama niya ang isang maganda pero parang baliw. Tinukso siya ni Takamine, sinabing master and slave tayo ngayon, bago dumiretso sa punto. Inabot niya ang isang bag na punong-puno ng panloob na saplot. Simple lang ang utos, dalhin ang bag, at maging handang magbigay ng bagong saplot tuwing kailangan niya. Tumanggi si Shirota, sinabing delikado ito. Pero pinaalala ni Takamine na wala siyang pasensya, at kung hindi siya sumunod, pwede niyang i-rewind ang oras pabalik sa eksenang mukhang manyak si Shirota sa harap ng lahat. Dahil sa takot, napilitan siyang pumayag. Ngumiti si Takamine, sabay tanggal ng ilang butones ng kanyang polo. May reward ka kung magiging mabait kang alalay, sabi niya. Nanginginig si Shirota habang dahan daw ang sinipa ni Takamine ang paa niya, dahilan para mapahiga siya. Pamatong si Takamine,
kunwari ay magtatanggal ng saplot, kaya pumikit si Shirota at nakiusap na huwag na. Ang pangit mo, biro ni Takamine habang aliw na aliw sa sitwasyon. Pero sa huli, umatras din siya. Inamin niya na mas maganda sana kung susunod si Shirota nang hindi na kailangang takutin. Kahit may pagka-bold si Takamine, may natitira pa rin siyang hiya. Ayaw niyang makita ng iba ang kanyang panloob na saplot, pero dahil may tiwala siya kay Shirota, siya ang naging exception. Bigla siyang naging mahiyain, at nabigla si Shirota sa pagbabago ng ugali niya. Kumakabog ang damdamin niya, pero pinilit niyang iwasan ang tukso at agad binago ang usapan. Tinanong niya si Takamine kung wala ba talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Diretsahan siyang sinagot ni Takamine, gusto lang niyang kontrolin si Shirota para sumunod ito sa lahat ng utos niya. Ouch! Tinamaan si Shirota sa katotohanan, kaya nagdesisyon siyang umalis na at pumasok sa klase. Pero bago siya makalabas, tinukso pa siya ni Takamine. Sinabing hindi para sa koleksyon mo ang underwear na yan. Sa klase, nag-isip si Shirota kung anong klaseng sitwasyon ginagamit ni Takamine ang kakaibang kapangyarihan niya. Biglang pinabasa ng guro si Takamine ng tula mula sa libro. Binasa niya ito ng may gilas, bawat salita, may lalim. Pagkatapos, pinuri siya ng guro. Napaisip si Shirota, ang galing talaga ni Takamine. Siguro hindi niya madalas gamitin ang kapangyarihan niya, pero biglang umihip ang hangin mula sa bintana. Kaya pinasara ito ng guro. Tumayo si Takamine at sinabing gusto niyang ulitin ang pagbasa, ikinagulat ni Shirota. Sa harap ng lahat, tinanggal ni Takamine ang kanyang fish smell repellent, isang palusot para i-activate ang kapangyarihan niyang mag-rewind ng oras. Bumalik ang lahat sa eksaktong sandali bago siya magbasa. Tinawag ulit siya ng guro, at sa pagkakataong ito, perfect ang timing ng kanyang boses sa pag-ihip ng hangin. Parang dinala ang buong klase sa sinaunang panahon, payapa, malinis, at makasaysayan. Parang eksena sa pelikula. Nagbigay ng standing ovation ang buong klase. Tumingin si Takamine kay Shirota, nakangiti ng may tagumpay. Doon na-realize ni Shirota, kung ginagamit ni Takamine ang power niya kahit sa maliliit na bagay, siya ang magiging tagabihis nito ng paulit-ulit. Biglang binato siya ni Takamine ng paper ball. Bilasan mo, sabi niya. Alam ni Shirota, oras na para sa kanyang misyon. Tumingin siya sa paligid. Imposibleng ibalik ang saplot ni Takamine sa ganitong sitwasyon, kaya nagplano siyang hintayin ang break. Pero si Takamine, laging handa, iniwan ang eraser niya sa sahig malapit sa kanya, senyales na dapat na siyang kumilos. Nag-alinlangan si Shirota, pero naalala niya, kaya siyang iligtas ni Takamine mula sa kulungan gamit ang rewind. Wala na siyang choice. Pinilit niyang kumilos, hawak ang panloob na saplot na nakatago sa bulsa. Lumuhod si Shirota para pulutin ang eraser, at habang walang nakatingin, maingat niyang isinuksok ang saplot sa makikinis na binti ni Takamine bago bumalik sa kanyang upuan. Nang walang nakapansin, tahimik siyang nagdiwang sa isip niya, mission accomplished. Pero nang lumingon siya, nakita niyang hindi maayos ang pagkakalagay. Halos malaglag na ito. Tinignan siya ni Takamine at nagbigay ng senadoryas. Ayaw niyang ayusin ito mag-isa. Nagsimula ng tawagin ng guro ang mga pangalan para ibalik ang mga libro, at na-imagine ni Shirota ang worst case scenario. Si Takamine, naglalakad papunta sa harap tapos biglang malaglag ang saplot sa sahig, at siya pa ang pagbibintangan. Wasak ang buhay niya. Naalala niya ang sinabi ni Takamine noon, na kahit nakakahiya kung makita ng iba ang panloob niya, okay lang kung si Shirota ang makakita. Sa isip na iyon, nagdesisyon siya. Tinawag ang pangalan ni Takamine, pero si Shirota ang tumayo. Nagulat ang guro, pero sinabi niyang nagkamali lang siya ng dinig. Dahil anden na rin siya, pinahawak sa kanya ng guro ang libro ni Takamine. Tinanggap ito ni Takamine at nagpasalamat. Habang inaabot niya ito, napaisip si Shirota, bakit parang gusto niyang protektahan si Takamine. Habang paalis na siya, biglang inipit ni Takamine ang paa niya gamit ang paa niya. Ayusin mo, bulong nito. Wala na siyang takas. Ginamit ni Shirota ang binti niya para dahan daw ang itulak pataas ang saplot ni Takamine. Ramdam niya ang init ng balat nito habang ginagawa iyon. Biglang tinawag ng guro ang pangalan niya. Sa gulat, napalakas ang tulak niya, at nadikit sa sensitibong parte ni Takamine. Napaungol ito ng mahina sa gulat at kilati. Ayos ka lang? Tanong ni Shirota. Oo, sagot ni Takamine, kunwari kalmado. Sa student council room, sinabi ni Shirota, grabe ka talaga. Ngumiti si Takamine at sinabing sinusubukan lang daw niya kung hanggang saan ang kaya ni Shirota. Tinanong ni Shirota, paano kung hindi ko dinala yung libro mo? Sagot ni Takamine, hindi ko naisip yun, kasi alam kong aasahan kita. Tinanong niya kung bakit niya ito iniligtas sa kahihiyan.
Hindi niya rin alam ang sagot. Tinukso siya ni Takamine, baka gusto mo lang na ikaw lang ang nakakakita ng mga sikreto ko. Umiling si Shirota, pero alam ni Takamine ang totoo. Nakakatuwa rin pala na may taong obsessed sakin, sabi niya, nakangiti. Tinanong ni Shirota tungkol sa mga tunog na narinig niya kanina, pero agad siyang pinatigil ni Takamine. Huwag mo nang banggitin yun ulit, utos niya. Pagkatapos ng klase, inutusan si Takamine ng guro na ibalik ang mga papel ng exam sa lab. Ngumiti siya at pumayag. Agad siyang pinalibutan ng mga kaklase, lahat gustong tumulong sa diyosa ng paaralan. Patuloy ang magalang ng ngiti ni Takamine habang tinatanggihan ang tulong ng mga kaklase, pero sa loob-loob niya, naiirita na siya, dahil si Shirota, na parang kabayo ang ulo, hindi pa rin na-realize ang dapat niyang gawin. Kaya ni-rewind niya ang oras, pero sa pangalawang ulit, hindi pa rin nakasunod si Shirota. Napilitan si Takamine na titigan siya ng matalim hanggang sa maalala ni Shirota ang papel niya bilang alalay. Bigla siyang tumayo at nag-volunteer. Sa hallway, sinermonan siya ni Takamine. Ginamit ko pa yung power ko para lang ipaalala sa'yo ang trabaho mo, sabi niya. Yumuko si Shirota, humingi ng tawad habang maingat na ibinalik ang saplot ni Takamine. Ngayon, malinaw na sa kanya ang posisyon niya. Habang papunta sila sa lab, hinarang sila ng mga estudyanteng gustong tumulong kay Takamine. Napamangha si Shirota, grabe ang paghanga ng mga tao sa kanya. Para talagang diyosa sa paaralan. Nainggit si Shirota, kung meron lang akong kahit kaunting ganyang pribilehiyo, ang dali siguro ng buhay, isip niya. Pero laking gulat niya nang makipag-usap si Takamine sa mga fans niya ng may init at kabaitan. Alam pa niya ang mga detalye ng buhay ng bawat isa. Pagkatapos, sinubukan ni Shirota mag-small talk. Ang galing mo, ang dali mong kausapin ng maraming lalaki, puri niya. Pero biglang sumagot si Takamine, huwag mo akong ikumpara sa mga artista sa mga sketchy site na parang free for all. Napamulagat si Shirota sa wild na comparison. Agad siyang bumawi, ibig ko lang sabihin, ang galing mong makipag-usap kahit sa mga taong hindi mo kilala. Ngumiti si Takamine. Parte yan ng trabaho ko bilang student council president. Impressed si Shirota, paano mo nalalaman ang pangalan ng lahat? Memorize ko silang lahat sa loob ng isang araw, sagot ni Takamine, parang wala lang. Dahil kilala ako ng lahat, dapat kilala ko rin sila. Kung hindi, talo ako. Hindi makapaniwala si Shirota sa competitiveness ni Takamine, pero humanga siya sa sipag nito. Ano kaya ang nagtutulak sa kanya para magpursige ng ganito? Tanong niya sa sarili. Biglang sinabi ni Takamine, alam ko ang profile ng bawat estudyante. Kasama ka. Sinimulan niyang ibunyag ang mga detalye kung saan nakatira si Shirota, ang mga paborito niyang online content na medyo nakakahiya, at pati ang impressive siyam na inner niya. Napahiya si Shirota. Alam mo ba talaga lahat ng to sa lahat ng tao? Tanong niya, gulat na gulat. Biglang tumahimik si Takamine. Hindi niya gusto ang nadududa sa kanya. Matalim ang tingin niya kay Shirota. Inaakusahan mo ba akong stalker? Cool na cool, tinuro ni Takamine ang isa pang ugali ni Shirota, masyadong mayabang sa sarili, at may konting pagka-weird. Ngumiti siya ng palihim, sabay sabing medyo degenerate ka rin. Napako si Shirota sa huling remark. Lumapit si Takamine, mali ba ako? Nahihiya, umiwas si Shirota, hindi ko sasagutin yan. At sigurado akong ayaw mong tingnan ka ng may mali siya, sagot niya. Nasaktan ang pride ni Takamine, kaya tinakal niya ang binti ni Shirota, bagsak ito sa sahig. Tumayo siya sa ibabaw nito, sabay hamon, paano kung gusto kong tingnan mo ako? Anong gagawin mo? Naguluhan si Shirota, ang diyosa ng paaralan, tinutokso siya ng ganito, pati pagbukas ng polo, ginagawa para lang makita ang reaksyon niya. Sa sobrang kaba, napasigaw siya, kailangan muna nating maging couple bago ko masagot yan. Napakurap si Takamine. Tapos biglang tumawa, hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Binitawan ang acting, umupo sa tabi ni Shirota, at mahinang tinanong, anong ibig mong sabihin sa couple muna? Nagpanik si Shirota, hindi ko ibig sabihin na gusto ko yun. Sagot niya, tumawa ulit si Takamine, aliw na aliw sa pagkaratel niya. Tumayo siya at umalis, sabay sabing, gusto ko yang sagot mo. Nabaffled si Shirota, gusto sana niyang habulin si Takamine, pero nadapa siya sa hagdan at gamulong pababa. Pagkagising niya, nasa klinik na siya, nakahiga sa lap ni Takamine. Nagulat siya, anong nangyari? Nahulog ka sa hagdan. Naawa ako, kaya ni-rewind ko ang oras at dinala kita dito, sagot ni Takamine. Nagpasalamat si Shirota, pero pinatong ulit ni Takamine ang ulo niya sa hita niya. Ito na ang bagong profile mo, sabi niya.
Dahil hindi siya nagpapadala sa tukso, tinawag siyang mahina, pero para kay Takamine, ibig sabihin nun ay seryoso siya. May sandaling sweet sa pagitan nila, pero sinira ni Takamine nang sabihin, wala akong suot na panloob ngayon. Napabalikwas si Shirota. Naalala niyang tapos na ang klase, at namiss niya ang remedial gym exam. Kailangan niyang ulitin ang marathon laps. Determinado siyang manalo kahit minsan lang. Na-impress si Takamine sa determinasyon niya. Nagdesisyon siyang panuurin ang remedial run ni Shirota, pero hindi niya ito ginawang madali. Sa kalagitnaan ng takbuhan, sobrang nahuli si Shirota. Pinatigil siya ni Takamine, sabay pintas sa pangit niyang running form. Pero dahil sa lapit nila, at sa basang polo ni Takamine na halos kita na ang loob, napalambot si Shirota parang pretzel. In 30 minutes, tapusin mo to, utos ni Takamine. Kahit may encouragement, hindi niya kinaya. Napahiya siya sa harap ni Takamine, lalo na't inayos pa nito ang poster niya. Pero sabi ni Takamine, hanggang sa magtagumpay ka, uulit tayo. Muli, tinanggal ni Takamine ang plot armor ni Shirota at ni-rewind ang oras. Pero sa pagkakataong ito, hirap si Shirota makasabay, kaya habang tumatakbo ang oras, nag-iisip na siya ng paraan para humingi ng tawad. Sumunod si Takamine sa mga lalaki gamit ang bisikleta, sinadyang magpakita ng assets para mapansin. Nagpanik si Shirota, ayaw niyang makita ng iba ang precious niya, kaya kahit imposible, tumakbo siya ng todo, at sa gulat ng lahat, siya ang unang nakatapos. Pero paalala ni Takamine, may isa pa siyang trabaho. Sa likod ng mga puno, maingat niyang ibinalik ang saplot ni Takamine. Tinukso siya nito, anong pakiramdam ng manalo sa ilalim ng 30 minutes. Pagod na pagod si Shirota, hindi niya namalayang nagawan na pala niya. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, hindi niya akalaing kaya niyang manalo sa kahit anong bagay, lalo na't mababa ang grades niya. Hindi man malaking bagay ang remedial, masaya pa rin siya. Naaliw si Takamine sa genuine na tuwa ni Shirota, kaya nagdesisyon siyang umuwi. Kinagabihan, naalala ni Shirota, nasa kanya pa ang bag ni Takamine na puno ng saplot. Plano niyang ibalik kinabukasan, pero habang hawak niya ito, nag-activate ang imahinasyon niya. Bago pa siya makasilap, tumawag si Takamine. Ibalik mo na ang bag, gusto kong mag-night run, utos niya. Nag-alinlangan si Shirota, baka isa na namang test. Pero biglang nagpadala si Takamine ng picture, wala siyang suot na pepperoni protectors. Sabi niya, lalabas siya ng ganoon kung hindi magre-reply si Shirota. Nagpanik si Shirota, tumakbo agad palabas para salubungin siya. Nagpadala ulit si Takamine ng picture mula sa park, may random guy sa background na parang nakasilip. Naguluhan ang isip ni Shirota, iniisip ang worst case scenario, paano kung may mangyari sa kanya. Sa totoo lang, plano lang ni Takamine na magpanggap na magsusorry at umuwi. Isang malaking tease. Pero nang dumating talaga si Shirota, lihim siyang natuwa. Tinago niya ang saya sa likod ng Sundeer mask niya. Ang bilis mo. Alam mo na ang lugar mo bilang alalay, sabi niya. Pero sagot ni Shirota, hindi ito tungkol sa pagsunod. Kung may masamang mangyari sa iyo, hindi mo kayang i-rewind ang oras, kasi wala kang suot. Nagulat si Takamine sa sweet na sinabi niya, pero tinakto niya ito ng isa pang tease. Na-imagine mo ba kung hinahawakan ng iba? Namula si Shirota, hindi. Nag-aalala lang ako. Lamambot ang mukha ni Takamine. Sa unang pagkakataon, taos puso siyang nagpasalamat. Inaamin ko, ikaw lang ang nag-aalala sa akin. At dahil alam mo ang sikreto ko, dapat proud ka kasi special ka. Masakit ang mga salita ni Takamine, parang papuri pero may halong pang-aasar. Pero hindi mapigilan ni Shirota ang ngumiti. Ang makilala si Takamine sa paraang hindi nagagawa ng iba, nagbibigay sa kanya ng kakaibang init sa puso. Mula sa sandaling iyon, tahimik siyang nangakong hindi na niya aalisin ang tingin sa kanya. Kinabukasan, sa swim class, tumalon si Takamine sa pool at pinabilib ang lahat sa bilis niya. Tinalo pa niya si Uko, ang ace ng swim team, na literal na nag-training sa abroad kasama si Michael Phelps. Pag-ahon niya sa tubig, tumulo ang tubig sa katawan niya na parang eksena sa commercial. Napako ang tingin ng lahat sa kanyang kahangahangang porma. Pati si Shirota, natulala. Pero bago pa niya maproseso ang lahat, biglang sinabi ni Takamine na gusto niyang ulitin ang race. Ginamit niya ang kapangyarihan niya, ni-rewind ang oras. Sa second round, backstroke ang style niya, nakatihaya habang lumalangoy, siniguradong kita ng buong klase ang bawat galaw. Hindi maintindihan ni Shirota kung bakit kailangan pa ng retake. Pero sa anggulong yun, parang gusto na niyang maghanap ng lotion at tissue, pero agad niyang pinigilan ang sarili.
Pagkatapos niyang manalo ulit, lumapit si Takamine kay Shirota. Hindi ka ba curious kung bakit ko inulit? Tanong niya. Sagot ni Shirota, wala na akong oras para magtanong. Ngumiti si Takamine. Gusto ko lang mag-iwan ng impression. Yung tipong hindi malilimutan ng mga lalaki. Sabay tanong, alin sa dalawa ang nagpa-react sa hunyer mo? Napako si Shirota. Alam niyang kapag sinabi niyang gusto niya ang backstroke, ibig sabihin, tumitig siya sa katawan ni Takamine. Pero bago pa siya makasagot, napansin ni Takamine ang pamumula niya. Huwag ka nang magsinungaling. Yung mata mo, nagsabi na. Tinanong ni Shirota kung paano niya na-rewind ang oras kahit wala siyang suot na plot protectors. Sagot ni Takamine, sinakripisyo ko ang isa sa mga pasties ko. Sa isip ni Shirota, ang ideya na isa lang ang suot ni Takamine ay parang ultimate mental breakdown, parang napaluhod ang libo-libong lalaki sa harap ni Bonnie Blue. Lumapit si Takamine, bumulong sa tenga niya, stay after class. Kinagabihan, dinala siya ni Takamine sa mall para bumili ng bagong saplot. Pawis na pawis si Shirota, hindi alam kung saan titingin. Tinanong niya kung bakit siya kasama. Sagot ni Takamine, alalay ka na ngayon, di ba? At para pahirapan siya, tinanong kung aling pares ang dapat bilhin. Mahina niyang sinabi, yung ani okay na, pero hindi siya pinatawad ni Takamine. Pinapili siya talaga. Sa sobrang kaba, pumili siya ng random, at aksidenteng napili ang pinaka-wild na set sa buong store. Tumawa si Takamine at ipinuwesto ang tela sa katawan niya, parang may balak siyang magpakasweet ng sobra. Kinabahan si Shirota, kaya pinalitan niya ito ng puting kulay para ay pakitang inosente si Takamine. Pero agad din niyang pinalitan ng itim, dahil baka may tagong pagkamisteryosa. Naisip niya rin ang pink para sa kabaitan ni Takamine, pero sa sobrang gulo ng isip, nauwi siya sa asol. Nang tanungin siya ni Takamine kung bakit asol ang pinili niya, bulong lang ni Shirota, wala lang. Ngumiti si Takamine at hinayla siya papasok sa dressing room. Natarante si Shirota, hindi raw siya dapat nandoon. Pero sabi ni Takamine, lumuhad siya, dahil siya ang magsusuot nito sa kanya. Itinaas ni Takamine ang palda niya, ipinakita na makapal ang suot niyang tights, kaya wala siyang makikita. Sinubukan ni Shirota magpakakalmado, pero lumapit ng gusto ang mukha niya habang inaayos ang tela. Amoy bulaklak ang tela habang inaakyat niya ito sa binti ni Takamine, pero dahil sa halimuyak at init ng sandali, nawalan siya ng malay. Pagkatapos, tinanong ulit ni Takamine kung bakit asol ang pinili niya. Iwas si Shirota, pero pinatong ni Takamine ang kamay niya sa dingding, sabay tanong ulit. Napasigaw si Shirota, dahil mukha siyang hindi maaabot. Pinili niya ang asol dahil para siyang langit na mataas at dagat na malalim. Tahimik si Takamine. Pagdating sa floor niya, lumabas siya nang walang salita. Kinabahan si Shirota, baka hindi niya nagustuhan ang sagot. Pero matapos ang ilang segundo, namula si Takamine at mahina niyang sinabi, pag sinuot ko to, mawawala na ang Eternal Virgin Road ko. Kinabukasan, nilanat si Shirota at namutla sa klase. Pagkatapos ng klase, gusto na sana niyang umuwi agad, pero nagpumilit si Takamine na samahan siya pauwi dahil malapit lang ang bahay niya. Pagdating sa bahay ni Shirota, nagulat si Takamine, malinis pala ang kwarto niya, pero agad niyang sinilip ang laptop, hinahanap kung may secret stash si Shirota. Agad itong sinara ni Shirota, namutla sa kaba. Tumawa si Takamine, sabay sabing kailangan niyang alagaan ang alalay niya bago ito tuluyang mawalan ng silbi. Tinanong niya kung kumakain ba ng maayos si Shirota. Umamin itong hindi. Nag-alok si Takamine na magluto. Tumanggi si Shirota, pero hindi siya pinansin. Tinukso siya ni Takamine, dapat daw ba apron lang ang suot niya habang nagluluto, sabay punas ng pawis ni Shirota. Hindi na kinaya ni Shirota, napasigaw, itinulak siya palabas, sabay sabing kaya niyang alagaan ang sarili niya. Pero ni-reset ni Takamine ang oras. Pagbalik ng eksena, may mainit na kanin na sa mesa at bagong tuwalya sa gilid. Sabi ni Takamine, galing daw sa kusina ni Shirota ang niluto niya, at iinitan niya ulit ang tuwalya kung lumamig. Habang kumakain, tahimik na nag-isip si Shirota, bakit kaya palit-palit si Takamine? Minsan sobrang kulit, minsan sobrang bait. Habang nakahiga si Shirota sa kama, tahimik na pumasok si Takamine para tanungin kung okay ba ang pagkain. Sagot ni Shirota, ayos naman. Pero laking gulat niya nang humiga si Takamine sa tabi niya. Importante ang body warmth para labanan ang sipon, sabi niya. Nagprotesta si Shirota, pero ni-rewind ni Takamine ang oras, tinanggal ang pawis sa katawan niya para amoy linas. Hindi yan ang point, sagot ni Shirota, pero lumapit si Takamine. Mas gusto mo ba kung mas mabango ako? Tanong niya. Sumuko si Shirota at tumalikod, pero niyakap siya ni Takamine.
Isipin mo na lang, parang hot water bottle ako, biro niya. Kumakabog ang puso ni Shirota, katabi niya sa kama ang diyosa ng paaralan. Pero biglang lamambot si Takamine, medyo samobra ako. Sorry, sabi niya. Pinatong niya ang mukha ni Shirota sa dibdib niya. Makakatulong to para makatulog ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Para sa kalusugan mo lang to. Pero sa gulat ni Shirota, sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang mali siya. Sa halip, pakiramdam niya ay ligtas siya. Mahinang tanong niya, ginagawa mo lang ba to para manatili ako sa tabi mo? Nagulat si Takamine. Tumibok ng malakas ang puso niya. Bubuksan na sana niya ang bibig para sumagot, pero nakatulog na si Shirota. Pauwi, nakita ni Takamine ang mga batang naglalaro. Naalala niya ang kanyang malungkot na kabataan, wala siyang kaibigan noon. Pero minsan, habang pinapakain niya ang isang itim na pusa, dumating si Shirota at binigyan ito ng gatas. Simula noon, nagustuhan na niya si Shirota pero hindi na niya ito naaalala. Pagdating sa bahay, nilaro niya ang parehong pusa, si Kuro. Mahinang bulong niya, ang tanga talaga ni Shirota. Akala niya, mabait lang ako para manatili siya. Hindi niya alam, nagmamalasakit talaga ako. Ilang araw ang lumipas, papunta sa paaralan, casual na binanggit ni Takamine ang homework na due ngayong araw. Nagulat si Shirota, akala niya para sa summer yun, at hindi pa niya nasimulan. Napabuntong hininga si Takamine, parang naaawa sa guro na may estudyanteng tulad niya. Mayabang ang ngiti niya habang nag-alok ng tulong, kapalit ng panghabang buhay na pagsunod at isang bawwaw bilang alalay. Nena si Shirota sa pang-aasar, pero ang paalala sa bagsak niyang grades ay tumama. Kaya sinabi niyang magpupursage siya mag-isa, sa klase at sa lunch break. Narinig yun ni Takamine. Good luck, sabi niya. Pero huwag mong kalimutan ang duties mo bilang alalay. Sa klase, todo kayod si Shirota sa assignments. Kabado kung matatapos niya sa oras. Tinawag si Takamine para magsulat sa board, pero ang flawless image niya ay nasira ng aksidenteng mabangga siya ng guro. Inasahan ni Shirota na gagamitin ni Takamine ang kapangyarihan niya para i-rewind ang oras at ibalik ang kanyang aura. Pero sa gulat niya, hindi niya ito ginawa, tuloy lang siya sa pagsusulat. Habang abala pa rin si Shirota sa assignments, may isang estudyante ang nagpasalamat kay Takamine sa payo nitong bumili ng relo para sa crush niya. Pero sinabi rin ng estudyante na may bagong version ng relo na lumabas kinabukasan. Napaisip si Takamine, dapat ba niyang baguhin ang nakaraan? Pero sa huli, pinili niyang huwag mag-rewind. Ipalit mo na lang, sabi niya. Pagtapos ng araw, natapos na rin ni Shirota ang kanyang mga gawain. Pero sa hallway, nakita niyang nanghihina si Takamine. Nagmadali siyang lumapit. Lagnat lang to, sabi ni Takamine, pero ang maputlang mukha niya ay nagsabi ng totoo, ito ang kapalit ng pagpigil niya sa paggamit ng kapangyarihan. Bumagsak si Takamine. Sigurado si Shirota, tama ang hinala niya. Hindi nag-rewind si Takamine para hindi siya maabala sa pag-aaral. Gamitin mo na ang power mo, pakiusap ni Shirota, pero tumanggi si Takamine. Ikaw na ang bahala. Nag-alinlangan si Shirota. Kapag nag-rewind ka, mawawala ang assignments ko. Ngumiti si Takamine. Oo, sagot ni Shirota, ayos lang. Gagawin ko ulit. Mas gusto ko yung masayang Takamine. Namula si Takamine. Habang bahagyang umaangat ang palda niya, maingat na isinuksok ni Shirota ang saplot niya. Pero imbes na i-rewind ang buong araw, ilang segundo lang ang binura ni Takamine, yung sandaling bumagsak siya. Hindi ako magre-rewind dahil lang sinabi mo, sabi niya, may halong pride. Habang pababa sila ng hagdan, nangako si Takamine na rerepasuhin ang assignments ni Shirota para hindi na maulit ang ganito. Tutulungan daw niya ito. Pagdating ng summer break, inimbitahan siya ni Takamine sa bahay niya para mag-aral. Magkasama silang dalawa, kinokorek ni Takamine ang mga pagkakamali ni Shirota, at tuwing nagkakamali siya, nire-rewind niya ang oras. Umalis si Takamine para magtimpla ng kape, pero bago umalis, sinabi niyang wala ang mga magulang niya ng ilang araw. Tumatak ang mga salitang iyon sa isip ni Shirota. Pagbalik ni Takamine, lumapit siya. Mali ka na naman, sabi niya. Sa isang iglap, umangat ang polo niya. Nahulog ang saplot. Nag-rewind ulit ang oras. Habang tumatakbo ang oras, tinukso niya si Shirota. Nagpapakabobo ka lang para makatulog dito at, alam mo na, napako si Shirota sa gulat. Lalong lumawak ang imahinasyon ni Takamine. Pero sabi niya, hindi tayo nag-iisa. Nandito si Kuro. Alam ni Shirota na bawal ang alagang hayop sa bahay niya, kaya gusto niyang makita si Kuro. Baka makadistract yan, babala ni Takamine. Pero pumayag siya. Siguro miss ka na rin niya, bulong niya. Pero bumalik si Takamine na mag-isa. Hindi ko siya mahanap, sabi niya.
Kaya nagsuot siya ng cat ears. Ako na lang ang substitute. Nagprotesta si Shirota, hindi ako naniniwala, pero gumapang si Takamine sa sahig, parang pusa, gumagalaw ang balakang, may pamiyaw pa sa boses. Hindi na kinaya ng katawan ni Shirota, nag-react ito habang lalong lumalakas ang pang-aasar ni Takamine. Nang lumuhod siya at ini-arch ang likod, halos matuno si Shirota sa eksena. Lalo pa siyang tinukso nang umupo si Takamine sa kanyang lap. Hindi ako titigil hanggat hindi ako satisfied, sabi niya. Pag natapos ni Shirota ang homework niya, gabi na. Sinisi niya si Takamine sa lahat ng fan service na naging dahilan ng pagkaantala. Nagbabala si Takamine tungkol sa ulan, pero hindi siya pinansin ni Shirota, hanggang sa pagbukas niya ng pinto, bumuhos nga ang ulan. Kalma lang si Takamine. Dito ka na matulog, alok niya. May spare futon, pagkain, banyo, at bahagyang alok na pwede kitang tulungan maghugas ng likod mo, kahit anong paraan gusto mo. Napaluhod agad si Shirota sa alok, pero bago pa tumuloy ang usapan, may kumalusko sa pinto, bumalik si Kuro, ang pusa. Inasahan ni Takamine na maaalala ito ni Shirota, pero naglaro lang siya sa pusa na parang wala lang. Napamulagat si Takamine. Biglang namatay ang ilaw, bumalot ang dilim sa buong bahay. Tinago ni Takamine ang pagbabago ng mood sa malamig na kilos. Umupo siya sa kama. Magkwento ka, utos niya. Hindi makaisip si Shirota, kaya siya na ang pumili ng tema, School Memories. Naalala ni Shirota ang mga laro pagkatapos ng klase, at ang mga guning moments kasama ang barkada. Pero na si Takamine, hindi niya naalala ang mahalagang bagay. Humingi ng tubig si Shirota, pero sa inis, inubos ni Takamine ang laman ng bote. Isa pang kwento, sabi niya, ibinahagi ni Shirota ang childhood nickname niya, pero binara ulit siya ni Takamine, boring daw. Humingi si Shirota ng shower break. Umalis si Takamine, pero bumalik na nakatuwalya. Hindi mo pwedeng gamitin, sabi niya, may halong tampo. Humiga siya, nakatalikod, tahimik na nagtatampo, dahil hindi siya naaalala ni Shirota. Nagilty si Shirota. Nag-isip ng mas magandang kwento. Bigla niyang naalala, isang stray cat na inalagaan niya noon, kasama ang isang short-haired na babae. Palagi siyang nagdadala ng payong at tuwalya para sa pusa. Tinanong ni Takamine, anong nangyari sa babae? Sagot ni Shirota, nag-confess siya sakin, pero hindi ko siya sinagot. Hanggang sa nawala siya, pati yung pusa. Hindi ko na nalaman ang pangalan niya. Pinagsisisihan ko. Tahimik na nakaupo si Takamine sa harap niya, siya pala ang batang yun. Pero hindi niya sinabi. Sa halip, tinanong niya, kung magkita kayo ulit, anong gagawin mo? Sa halip na makuha ang hint, ang tanong ni Shirota ay kung kilala ba ni Takamine ang batang babae sa kwento, isang tanong na medyo disappointing para sa kanya. Pero agad siyang bumawi, pinuri si Shirota sa pag-alala sa alaala. Biglang kumulog ng malakas. Nagulat si Takamine, nahulog ang tuwalya niya, natakpan ng buong katawan, at nang muling kumidlat, napatalon siya kay Shirota. Doon na-realize ni Shirota, takot pala si Takamine sa kidlat. Ginamit lang pala niya ang assignments bilang dahilan para manatili siya. Habang nakapatong sa kanya, mahina niyang sinabi, gusto kong burahin ang sandaling to. Pero dahil hindi gumagana ang kapangyarihan niya kay Shirota, nakiusap siya, ikaw na lang ang mag-blur sa memorya ko. Sa huli, nanatili siyang nakayakap kay Shirota, nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Shirota ang tunay na kahinaan ni Takamine, isang bahagi ng sarili niya na hindi pa nakita ng iba. Pagbalik ng ilaw, agad tumayo si Takamine, binalot ang sarili ng tuwalya, at pumunta sa kusina. Magluluto ako, sabi niya. Nagprotesta si Shirota, ayos lang ako. Pero sagot ni Takamine, hindi para sa iyo to. Pero nangiti siya, sabay sabing, pero kung makikipag-cooperate ka, may share ka. Dahil magkasama lang sila sa bahay, nag-alok si Takamine ng roleplay, kunwari mag-asawa sila. Simple lang ang rule, kapag tumanggi ang isa, hindi na sila magkakaroon ng relasyon habang buhay. Nagrereklamo si Shirota sa kalokohan, pero para kay Takamine, perfect ang setup. Para sa kanya, si Shirota ang pinakamadaling paglaruan, isang idiot na hindi makatanggi. Nang magsimula na ang game, pumunta si Takamine sa kusina para magluto. Sinilip siya ni Shirota, at napamulagat sa nakita. Si Takamine, naka-apron, parang dessert na handa ng I-serve. Bago pa siya makareact, sinabi ni Takamine, "Trituhin mo ako na parang mahal mong asawa." Nahihiya man, sumunod si Shirota. "Pwede ka bang magsuot ng saplot?" Tanong niya. Aliw si Takamine.
Ikaw ang maglagay, utos niya. Kaya maingat na tinakpan ni Shirota ang cheesecake display gamit ang saplot. Tapos, inutusan siyang tumulong sa sopas. Pero sa sobrang pagka-distract niya sa presensya ni Takamine, nasunog niya ito. Ninas si Takamine. Ni-rewind ang oras, sabay banayad na sermon. Mag-ingat ka naman. Natapos din ang hapunan, at habang pinupuri ni Shirota ang luto ni Takamine, ngumiti ito ng banayad at umupo sa tabi niya. Couple style, sabi niya, sabay pilit na siya ang magpakain. Nahihiya at nanginginig. Pumayag si Shirota, pero habang lumalalim ang sandali, natapon ang sabaw sa hita ni Takamine. Nagpanik si Shirota, baka mainit, pero bago siya makagalaw, binago ni Takamine ang sitwasyon. Sayang ang sabaw, tikman mo na lang, biro niya, sabay turo sa hita niya. Tumayo si Shirota, at sa harap niya, kitang-kita ang makinis na balat ni Takamine. Pero bago siya tuluyang matulala, ni-rewind ni Takamine ang sandali. Tumawa siya, sabay sabing, joke lang yun. May dignidad pa rin ako. Napagulong si Shirota sa gulo ng isip, alin ba ang totoo, alin ang tease. Pagkatapos ng hapunan, inalok ni Takamine na siya na ang maghahanda ng paligan. Nag-volunteer si Shirota na siya na lang ang maghuhugas ng pinggan para mauna si Takamine. Pero tumanggi ito. Dapat sabay tayo maligo, parang mag-asawa, sabi niya. Nagulat si Shirota. Ha! Tumawa lang si Takamine. Joke lang ulit. Sa banyo, habang nagre-relax si Shirota at naghahanap ng sabon, biglang pumasok si Takamine. Nakabalot lang sa tuwalya, may pilyang ngiti. Alam mo, kahit nagbibiro ako, hindi ibig sabihin titigil ako, sabi niya. Naglakad siya paikot kay Shirota, may titig na nakakakaba. Baka gamitin mo pa yung shampoo ko sa kung anong kalokohan, tukso niya. Bago pa makasagot si Shirota, hinulag ni Takamine ang tuwalya. Suot pala niya ang swimsuit na sobrang revealing, halos rated R na ang dating. Tumakbo sana si Shirota palabas, pero pinigilan siya ni Takamine. Ako ang maghuhugas sa'yo. Training to, para sa future wife duties ko. Napako si Shirota. Grabe ka mag-imagine, bulong niya. Pero sabi ni Takamine, bayad lang to sa pagstay mo. Pumayag si Shirota, pero nagbabala. Huwag ka namang sobra. Sa loob, hirap na hirap si Shirota pigilan ang sarili. Nang sinimula ni Takamine sabunin ang likod niya gamit ang kamay, nagbilang siya sa isip, pero nabigo siya ng may malambot at bouncy na damaykit sa kanya. Nagulat siya, sabay ikot, pero nakita lang niya si Takamine, hawak ang dalawang lobo na may tubig. Ngumiti ito, aliw sa reaksyon niya. Pagkatapos sa likod, lumipat si Takamine sa harap. Shampoo time, sabi niya. Nagprotesta si Shirota. Sabi mo likod lang. Ngumiti si Takamine. Hindi ko sinabi kung aling parte ng likod. Maingat na sinimula ni Takamine ang paghuhugas ng buhok ni Shirota. Mabagal, banayad ang bawat galaw. Pilit niyang tiniis ang kilig, pero nang banggitin ni Takamine na shampoo niya ang gamit, biglang pumasok sa isip ni Shirota. Amoy niya si Takamine. Nag-react ang katawan niya. Sa desperasyon, sinubukan niyang pigilan si Takamine, pero sa kalituhan, aksidenteng nadikit ang kamay niya sa sensitibong parte ng katawan nito. Pareho silang natigilan. Ngumiti si Takamine, may pilyang ngiti. Ang bilis mo talaga mawala ng pasensya, tukso niya. Nagpanik si Shirota, tumalon sa bathtub para magtago. Pero nang mapansin ni Takamine kung ano ang tinatago niya, agad siyang umalis. Mission complete, sabi niya, sabay exit. Sa guest room, nakahiga si Shirota, iniisip ang lahat ng nangyari sa banyo. Paano siya umabot sa ganito? Tanong niya sa sarili. Biglang kumatok si Takamine. Mag-set ka ng alarm, sabi niya, sabay pasok kahit hindi pa siya pinapapasok. Tumalon siya sa kama ni Shirota, suot ang nightgown na halos walang tinatago. Ako pa rin ang nasa taas, paalala niya. Doon na-realize ni Shirota, ang walang tigil na pang-aasar ni Takamine ay dahil nakita niya ang kahinaan nito. Ito ang paraan niya para bawiin ang kontrol. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang summer festival. Isinama siya ni Takamine. Sabi niya kailangan niyang magpatrol para bantayan ang mga estudyanteng baka magkaanak ng aksidente. Bago pa magsimula, casual lang na sinabi ni Takamine, wala akong suot ngayon. Tulungan mo ako. Napamulagat si Shirota. Sinubukan niyang magpaliwanag, walang tagong lugar. Pero biglang nagkunwaring nasira ang sandal ni Takamine. Dahilan para makalayo sila at magtago. Sa tahimik na sulok, maingat na sinuotan ni Shirota si Takamine. Habang papalapit ang furry works, hinayla siya ni Takamine, naghahanap ng perfect spot. Sa daan, narinig ni Shirota ang bulungan ng ibang tao. Hindi bagay ang dalawa.
Ang pangit ng lalaki, ang ganda ng babae. Pero sa halip na masaktan, na-excite si Shirota. Paano kung totoo to? Isip niya. Paano kung mas sweet siya, mas gentle, at tanungin ako ng direkta kung gusto ko ng moments na mas intimate. Pero naputol ang imahinasyon niya nang sumabog ang furry work sa langit. Napabuntong hininga si Takamine. Walang problema dito, sabi niya, sabay rewind ng oras para hanapin ang mas magandang spot. Sa tulay, napansin ni Shirota ang mga couple, nagpapalitan ng inumin, mouth to mouth. Habang pinapanood ni Shirota ang mga couple na nagpapalitan ng inumin, napaisip siya, pwede kaya nilang gawin yun. Nang humingi si Takamine ng inumin, saglit siyang na-imagine ang eksena, pero imbes na sweet moment, inutusan siya ulit ni Takamine na ayusin ang saplot niya. Inulit nila ang proseso sa iba't ibang lugar, bawat rewind, lalong napagod si Takamine. Hanggang sa mag-isa na lang silang dalawa, walang problema, walang gulo. Dahan-daang na-realize ni Shirota, hindi para sa duty ang rewind ni Takamine. Ginagamit niya ito para ulitin ang mga sandaling parang date. Dumadaan sila sa mga lugar na kadalasang pinupuntahan ng mga magkasintahan. Nagduda si Shirota, baka gusto lang talaga ni Takamine ng excuse para makipag-date. Tumingin siya sa kanya, at sa mismong sandaling iyon, sumabog ang furry work sa langit, nagpinta ng liwanag sa mukha ni Takamine. Napako ang tingin ni Shirota. Hindi niya alam kung ang ganda ba ni Takamine o ang furry works ang dahilan ng paghinga niyang mabigat. Ngumiti si Takamine, banayad at totoo. Sakto ang timing nila ngayon, sabi niya. Tumango si Shirota. Ang ganda, bulong niya, hindi na sigurado kung ang tinutukoy niya ay ang tanawin o si Takamine. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Takamine ng malambing. Masaya rin ako, amin niya. Ilang araw matapos ang festival, niyaya ni Takamine si Shirota sa campus open house. Gusto niyang bisitahin ang Oko, paaralan para sa mga henyo tulad niya, at ni Einstein. Pero sa isip ni Shirota, parang hindi siya bagay doon. Parang katalino ko lang yung mga gumagawa ng OnlyFans, biro niya sa sarili. Tinanong ni Takamine, anong plano mo sa future? Sagot ni Shirota, hindi ko pa alam. Para kay Takamine, mali ang sagot na yon. Dapat ang sagot mo, susundan mo ako kahit saan, sabi niya. Hindi mahalaga sa kanya kung anong pipiliin ni Shirota, basta't manatili siyang alalay. Para kay Shirota, parang sinasabi lang niya na kailangan niyang pumasok sa parehong kolehiyo. Basta't sundin mo ang kondisyon ko, ayos lang, dagdag ni Takamine. Napabuntong hininga si Shirota, ang layo nito sa kalayaan. Habang pinag-uusapan ng freedom, biglang nag-video call si Takamine. Pinakita niya ang bagong outfit, sobrang revealing, halos wala nang tinatago. Halos mabilawkan si Shirota. Ikaw ang pumili ng ganito dati, paalala ni Takamine. Walang pag-aatubili, pinakita pa niya ang lower view, sobrang nakakagulat para kay Shirota. Tinukso siya ni Takamine, baka sa college, pwede akong maging sugar baby ng mga singers. Free for all. Agad siyang pinigilan ni Shirota, hanggang joke lang yan. Huwag mong tatawirin ang linya. Ginawang banta ni Takamine ang biro niya. Kung ayaw mong maging ganun ako, kailangan mong sumunod sakin sa parehong kolehiyo, sabi niya. Bilang reward, siya lang daw ang may karapatang makakita sa kanya ng ganoong paraan. Sinubukan ni Shirota magpaliwanag. Alam naman ng lahat na hindi sapat ang grades ko para makapasa sa entrance exam. Habang nasa video call pa sila, biglang tumalon si Kuro sa mesa, natamba ang phone ni Takamine. Naputol ang tawag, pero agad siyang nag-text, kapag hindi ka nakapasok sa college ko, may parusa ka. Ilang araw ang lumipas, bumisita sila sa Alaco campus. Nauna si Shirota, at nang dumating si Takamine, agad siyang naging sentro ng atensyon. Kahit hindi siya naka-outfit na pang -$20 kada oras, napansin pa rin siya ng lahat. Napansin ni Takamine ang tingin ni Shirota. Tinititigan mo ako masyado, tukso niya. Nahihiya si Shirota, pero hindi niya maitanggi. Biglang humarap si Takamine sa kanya. Ang college life ko, nakasalalay sa'yo. Ikaw ang tagadala ng saplot ko. Kapag wala ka, at may nakakita sa'kin habang nagpapalit, baka malik at magkaskandal ako. Para kay Shirota, sobrang absurd ng logic. Bakit ka ba nagpapalit sa classroom? May banyo naman. Nagulat si Takamine sa sense ng logic ni Shirota. Ang talino mo rin pala, sabi niya. Pero medyo dismayado, hindi siya bumigay sa bait. Binago niya ang usapan. Ano na plano mo sa future? Kahit wala ka pang desisyon, isipin mo ng seryoso. Sagot ni Shirota, iniisip kong magtrabaho na lang kaysa pumasok sa college. Natigilan si Takamine. Bakit? Paliwanag ni Shirota, may kapatid akong magsisimula ng school next year. Mas malaking gastos para sa parents namin.
Ayokong maging pabigat. Wala rin akong interes sa college. Mas mabuti pang magtrabaho at suklian ang kabutihan nila. Nagulat si Takamine sa maturity ni Shirota, pero sinubukan pa rin niyang kumbansihin ito. Pwede ka namang mag-part-time habang nasa college. At alalay ka pa rin sakin. Nang magsimula ang campus orientation, medyo off si Takamine, pero agad siyang bumalik sa composed self niya at sumali sa presentation. Pagkatapos, bigla siyang nagtaas ng kamay. Ano po ang mga benepisyo ng pag-graduate dito? Tanong niya. Nagulat ang lahat sa tanong niya. Isang matapang na hakbang mula sa isang taong kilala sa pagiging unpredictable. Ipinaliwanag ng lecturer na ang mga estudyanteng may mataas na marka ay tumatanggap ng certificate, at sa ilang bihirang kaso, nagbibigay ang mga guro ng recommendation letter para sa job applications. Tumango si Takamine, pero halatang hindi siya satisfied, kaya ni-rewind niya ang oras. Sa second round, binago niya ang tanong, ano ang benepisyo ng pagiging top graduate ng university? Kahit pareho lang ang sagot, mas maliwanag ang aura ni Takamine pagkatapos. Tinanong siya ni Shirota, anong nagbago? Sagot ni Takamine, may pagkakaiba ang institution at university. Dapat specific. Para sa kanya, mahalaga ang detalye, lalo na kung gusto niyang maging all-knowing goddess. Pero mas mahalaga raw ngayon, oras na para tulungan siya sa saplot niya. Na-stress si Shirota, pero pinakalma siya ni Takamine. Dahil sa hugis ng mesa at posisyon natin sa ibabaw, walang makakakita, sabi niya. Wala nang laban si Shirota. Gumapang siya at mabilis na inayos ang saplot ni Takamine. Pero tinukso siya nito, hinawakan ang ulo niya sa pagitan ng mga hita para siguraduhing maayos ang pagkakagawa. Pag-uwi, inamin ni Shirota na nag-enjoy siya sa campus tour, pero hindi pa rin niya gets kung bakit binago ni Takamine ang tanong. Sagot ni Takamine, gusto kong maging goddess na alam lahat, at kung sakaling magkalayo tayo, gusto kong magamit ka ng efficient. Nagulat si Shirota. Akala niya, ikakadena siya ni Takamine kahit saan, pero sabi nito, joke lang yun. Hindi ako tyrant, pero dagdag niya, huwag kang magsaya, gagamitin pa rin kita hanggat magkasama tayo sa school. Napako si Shirota. Dapat masaya siya sa ideya ng kalayaan, pero may kirot sa puso niya. Masaya ba ako kung mawawala siya? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan sa school, hindi niya matigil ang pag-replay ng lungkot sa mukha ni Takamine kahapon. Pagbati niya, agad bumalik si Takamine sa usual self niya, pero may kakaiba. Napansin ni Shirota, parang may mali sa palda ni Takamine. May mga estudyanteng nakatutok ang phone sa kanya. Mahinang sabi ni Shirota, ayusin mo. Sagot ni Takamine, intentional yan. Pero inayos pa rin niya, parang ayaw niyang makita ng iba ang cakes niya. Habang naglalakad, napansin ni Shirota, isa lang ang medyas ni Takamine. Lalong lumalim ang hinala niya, may mali talaga sa kanya ngayon. Sa tren, lalong lumakas ang kaba ni Shirota. Ang dating perpektong Takamine, parang may sleeve. Pinagmasdan niya ito, at napansin ang galaw ng katawan ni Takamine. Sa physics ng bounce, halatang wala siyang suot na pepperoni protectors. Bago pa siya makapagbabala, nahuli siya ni Takamine na nakatitig. At sa pagsara ng pinto, nadulas ang shirt ni Takamine, bahagyang bumaba, at na-expose ang sikreto niya sa buong crowd. Biglang naalala ni Shirota, kapag may nakakita sa Divine Pairs ni Takamine, nawawala ang bisa ng kapangyarihan niya sa taong yun. Agad siyang kumilos, tinakto niya gamit ang sariling mga kamay para hindi makita ng iba. Hindi na nag-aksaya ng oras si Takamine. Pumikit, pinalakpak ang mga daliri, at ni-rewind ang buong araw pabalik sa umaga. Reset. Naiwang tulala si Shirota. Uulitin niya ang buong araw. Tanong niya sa sarili. Pero habang iniisip niya ang mga nangyari, may napagtanto siya. Kahit ituring siyang parang gamit ni Takamine, mukhang natakot itong mawala siya. Kaya siguro naging clumsy ito bigla. Tahimik pero buo ang loob ni Shirota. Mag-e-enroll ako sa cram school. Kailangan kong makapasok sa Oko. Gusto kong manatili sa tabi niya. Sa unang araw niya sa cram school, handa na siyang magpursige. Pero sa pagpasok niya, bigla siyang nabangga sa isang stunning na blonde, parang anime version ni Margot Robbie. Nagkatinginan sila. Tumigil ang mundo ni Shirota. Biglang niyakap siya ng babae. Shirota, sigaw niya, sabay ngiti. Ako si Ellie. Pagkatapos nilang mag-sign up para sa klase, natural lang silang naglakad magkasama. Unti-unting bumalik ang alaala ni Shirota. Huli niya itong nakita halos 5 taon na ang nakalipas. Tumawa si Ellie. Dati, mas matangkad pa ako sa'yo. Ngayon, ikaw na ang mas matangkad. Noon, araw-araw silang naglalaro. Pero nang maghiwalay ng school, nawala ang koneksyon nila.
Ang laki ng pinagbago mo, sabi ni Shirota. Mas mature ka na, stylish, at parang may elegance. Ngumiti si Ellie, proud. Nag-a-amateur model lang na kasi ako, sabay flip ng buhok. Tinanong niya si Shirota, may plano ka ba pagkatapos nito? And ngayon? Wala pa, sagot niya. Agad siyang hinayla ni Ellie papunta sa park kung saan sila dati naglalaro. Pagdating nila, napansin ni Shirota ang pamilyar na hagdan, doon niya unang nakita si Takamine. Pero sa ngayon, hindi niya maalala ng malinaw. Habang nakatulala siya, biglang hinayla ni Ellie ang kamay niya papunta sa fountain kung saan dati sila naglalaro ng water balloon fight. Gusto mo ulit maglaro? Tanong ni Ellie, excited. Medyo nahiya si Shirota. Hindi na tayo bata, pero si Ellie, parang walang narinig. Tumakbo siya para kumuha ng balloons, parang walang nagbago. Ang enerhiya ni Ellie, grabe pa rin, parang walang nagbago mula noon. Habang tinutulungan niya si Shirota magpuno ng mga lobo, masaya niyang inuulit ang mga patakaran na parang walang nagbago. Pero kapag para sa sarili niya, pinipili niya ang sobrang laki ng lobo, pinupuno ito habang namumungay ang pisngi sa effort. Bigla na lang, boom, sumabog ang isa sa kamay niya, basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Agad na inalok ni Shirota ng tuwalya, pero ngumiti lang si Ellie at tumanggi, sabay sabing hindi niya kailangan dahil wala naman siyang plot armor. Sa sobrang awkward ng linya, natarante si Shirota at nagsuggest na lang na magpalamig sila gamit ng ice cream. Habang naglalakad papunta sa tindahan, hindi mapakali si Shirota. Si Ellie kasi, sobrang chill, walang preno, walang proteksyon. At kung mahuli sila ni Takamine sa ganitong eksena, baka gawing laruan si Ellie. Pagbalik ni Shirota dala ang tuwalya at dalawang ice cream cone, bigla na lang tinaas ni Ellie ang damit niya para ay pakitang tuyo na siya, halos makita ng buong parke ang hindi dapat makita. Halos mabitawan ni Shirota ang ice cream sa gulat, sabay pakiusap na huwag ipakita ang prutas niya sa publiko. Tawa lang si Ellie, sabay sabing okay lang kasi para lang naman kay Shirota siya nagpapakita, mas malalim pa raw ang koneksyon nila kaysa kay gender. Habang nakaupo sila, tinanong ni Ellie kung anong paaralan ang balak ni Shirota. Hindi siya sigurado kung makakapag-aral pa nga. Naalala niya ang sinabi ni Takamine na sabay silang mag-college, pero dahil kapos sa pera, baka hindi matuloy. Nang aminin niya ito, tumagilid ang ulo ni Ellie at diretsyong tanong, nililigawan mo ba yung babaeng yun? Natarante si Shirota, pero nabasa agad ni Ellie ang mukha niya. Ngumiti siya at tinukso si Shirota na baka nangangarap itong magbigay ng matamis na alaala sa babae. Sa halip, kinabig niya ang likod ni Shirota sa awkward na paraan, pero mas lalo lang itong ngumiti. Sabi niya, kung nyayaya siya ng babae sa school nito, baka may gusto rin ito sa kanya. Inalok ni Ellie ang ice cream niya, pero natunaw ito at tumulo sa leeg ni Shirota. Walang pag-aalinlangan, yumuko si Ellie at dinilaan ito, dahilan para magka-meltdown si Shirota. Tawa lang si Ellie. Sabay sabing, normal lang yan sa mga babae. Pero ang utak ni Shirota, agad nag-flash ng mga imahe ni Ellie at Takamine na parang may double trouble. At parang tinawag ng konsensya niya, biglang lumitaw si Takamine sa likod nila. Sa una, galit ang mukha nito, pero ilang segundo lang, naging pilyang ngiti na. Tinawag si Shirota na ang tapang muha, naglalandi sa publiko. Tanong ni Shirota, akala ko may sakit ka. Naka-cross arms si Takamine. Confident na sinabi, lagi akong nasa top form. Pero biglang nag-switch sa galit na mode. Bakit ka close dyan sa team mo Margot Robbie? Imbes na ma-offend, tuwang-tuwa si Ellie. Margot Robbie, wow, thank you. Sigaw niya, parang fangirl. Naglabas siya ng balon. Naglalaro lang kami, paliwanag niya. Pero nagbago ang mukha ni Takamine, akala niya ibang klaseng laro ang nangyayari. Alam naman niyang wala pang lakas ng loob si Shirota para gumawa ng move, pero diretsahan niyang tinanong si Ellie, ano ba talaga ang intensyon mo? Pareho silang nagpaliwanag, mainit lang kasi, kaya naglaro sila. Pero ang imahinasyon ni Takamine, tumakbo na naman sa ibang direksyon. Nang imbitahan siya ni Ellie na sumali, nag-visualize agad si Takamine ng wild freeway scenario. Nagpanik si Shirota. Ayoko namang mabasa ka, bulalas niya. Wala ka namang kakayahan para gustuhin kong madumihan, sagot ni Takamine, sabay irap. Tumakbo si Ellie para mag-refill ng balloons. Naiwan si Shirota at Takamine. Mahinang tanong niya, okay ka lang ba? Kak, sinampal siya ni Takamine. Ang kapal ng mukha mo. Playboy ka na ngayon. Sermon niya, mag-focus ka sa exams mo, sa future mo, huwag puro kalokohan. Habang lumulubog si Shirota sa hiya, bumalik si Ellie. Ako ang may idea. Pinilit ko lang siya, amin niya.
Nakita ni Takamine ang pack ng balloons, doon niya na-realize, mali pala ang hinala niya. Nagpakilala si Ellie ng maayos. Naalala ni Takamine, siya pala yung energetic girl na madalas kalaro ni Shirota noon. Napahiya si Takamine sa sarili. Tumalikod na sana siya para umalis, pero pinigilan siya ni Ellie. Stay ka muna, Shiro, kuha ka ng drinks. Magkasama na lang si Ellie at Takamine. Sorry sa ugali ko, sabi ni Ellie. Galing kasi ako sa all-girls school, hindi ko alam kung saan ang boundary sa mga lalaki. Natural lang sa babae ang maging protective, lalo na kung may ibang babae na lumalapit sa lalaking gusto niya. Dagdag niya. Napatingin siya kay Takamine. Ang ganda mo, by the way. Hindi ko siya gusto, tanggi ni Takamine. Halata sa mukha mo, sagot ni Ellie, sabay ngiti. Pagbalik ni Shirota, agad siyang sinabihan ni Takamine, Ellie, huwag mong sabihin kahit ano. Pumayag si Ellie, sabay sabing may photoshoot siya at tumakbo na parang walang problema, pero hindi bago pa siya mang-asar, kita tayo sa cram school, naiwan si Shirota kasama si Takamine, na biglang naging suspicious. Tinawag siyang pakyut lang sa review center. Nagpaliwanag si Shirota, halos magpanik, sumali raw siya kasi may mga subject siyang hirap siya, at gusto niyang mag-aral ng mas mabuti para makapasok sa parehong university ni Takamine. Napakilig si Takamine sa sinabi niya, pero nainis din, bakit si Ellie ang unang nakaalam? Nag-promise si Takamine na tutulungan siya. Sa dramatic na fashion, tinanggal niya ang plot armor niya at parang nag-rewind ng oras para i-reframe ang moment. Ngayon, gusto niyang magpasalamat si Shirota sa kanya, hindi makipagtalo. Inabot niya ang isang piraso ng damit at inutusan si Shirota na ibalik ito sa kanya. Habang ginagawa ito ni Shirota, tahimik na sinabi ni Takamine na kaya siya umaabot sa ganitong level ay dahil alam niyang nagsusumikap si Shirota para sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Shirota at may pilyang ngiti, uwi na tayo. Ubusin natin ang brain juice mo sa pag-aaral. Kinagabihan, nag-aaral si Shirota sa ilalim ng matinding tutok ni Takamine, hirap siyang mag-focus lalo na't nandoon din si Kuro. Pero inutusan siya ni Takamine na mag-concentrate habang buhat-buhat si Kuro, sabay sabing, si Shirota, lumalaban to para sa akin. Isang araw, pagkatapos ng extra lessons, sabay lumabas sina Shirota at Ellie. Biglang dumaan si Takamine at tinanong kung gusto nilang lumabas. Nag-suggest si Ellie ng paborito niyang family restaurant. Para kay Shirota, ang weird, hindi kasi ganito ka-open si Takamine sa iba. Naputol ang iniisip niya nang batiin si Ellie ng waiter, halatang magkakilala sila. Si Ellie pa ang nag-order para sa lahat. Sabi ng waiter, off na siya in 1 hour. Tinanong ni Shirota kung sino siya, sagot ni Ellie, kaibigan niya sa school na laging nagbibigay ng extra fries. Kaya ngayon, si Ellie ang taya. Biglang bulong ni Takamine, diet ako. Agad humingi ng sorry si Ellie, sabay puri, ang ganda ng katawan mo, parang model. Pagdating ng pagkain, si Takamine ay may tiya lang, habang si Ellie, parang pang-feast ang plate. Tinanong ni Takamine ang tungkol sa lesson. Sagot ni Shirota, ayos yung tutor, madali sundan. Mas enjoy kasi nandoon si Ellie. Dagdag ni Ellie, same here. Biglang kumirot sa puso ni Takamine, lalo na nang sabihin ni Ellie na dati silang sabay nag-aaral. Nap-icon si Takamine, so gusto mo lang pala mag-aral kapag may girl sa tabi mo. Ako nga, nasa listahan mo pa noon, mag-isa sa bahay. Sinubukang itama ni Shirota ang sinabi ni Takamine, pero iba ang dating kay Ellie, na-excite pa siya dahil alam niyang matalino si Takamine. Inamin ni Ellie na dati silang laging naglalaro ni Shirota at nakakalimutan ng homework, hindi tulad ni Takamine. Umirap si Takamine. Kahit kasama ko kayo, wala akong magagawa. Sabay hirit pa. Naalala mo ba nung nag-costume akong pusa para lang mag-aral ka? Napangiwi si Shirota, ikaw kaya may pagkana nun. Pero si Ellie, tuwang-tuwa, parang Halloween lang daw, at nag-suggest pa na mag-aral silang tatlo at mag-sleepover. Sabi ni Shirota, game siya basta seryoso. Pero si Ellie, kulit pa rin sa sleepover, dahil dati raw ginagawa na nila yon. Biglang sumabat si Takamine, delikado yan. At bigla niyang binaliktad ang kwento, sinabi kay Ellie na minsan, ginamit ni Shirota ang ulan bilang dahilan para makitulog sa bahay niya, tapos daw, nagbanggaan pa raw ang tiyan nila sa gabi. Na-shock si Shirota, pero tinapakan siya ni Takamine para manahimik. Hindi gets ni Ellie, kaya dinugtungan pa ni Takamine, ang kilala mong Shirota, yung mabait. Pero ako, kilala ko yung medyo, kakaibang side niya. Nagprotesta si Shirota, pero tinukso siya ni Takamine, baka dapat marinig ng iba ang side ko.
Ako ang mas nakakakilala sa kanya, napaisip si Ellie, at mukhang nakuha niya ang ibig sabihin. Maya-maya, hinayla ni Ellie si Takamine para mag-usap habang umuwi na si Shirota. Humingi ng paumanhin si Ellie kung iniisip ni Takamine na inaagaw niya si Shirota. Nilinaw niyang hindi siya interesado, dahil may mahal na siyang iba. At kung tutusin, mas gusto pa raw niya si Takamine kaysa kay Shirota. Napahinto si Takamine. Hindi niya agad na-gets. Hanggang sa makita niyang umalis si Ellie, magkahawak kamay ng waiter na nakita nila dati. Doon lang niya na-realize, iba pala ang gusto ng babaeng to. Nang magkita ulit sila ni Shirota, tinanong nito kung ano ang pinag-usapan nila ni Ellie. Sagot ni Takamine, pinag-usapan namin kung gaano kaloko. Halos himatayan si Shirota, pero tinuwanan lang siya ni Takamine. Girl talk lang yun. Habang naglalakad sila sa parke, napansin ni Takamine ang lobo ni Ellie sa bag. Bigla siyang naghamon, laro tayo. Mananalo, may hihinging pabor. Tumanggi si Shirota, pero umungol si Takamine, bakit kay Ellie game ka, pero sakin hindi. Kaya napilitan siyang pumayag. Alam ni Shirota na hindi niya matatalo si Takamine, at ayaw rin niyang mabasa ang damit nito, kaya mahina lang ang tira niya. Pero si Takamine, sinadya pang saluhin ng lobo, basang-basa siya, parang si Ellie dati. Tinitigan niya si Shirota. Noong araw na yun, basa lang ba ang nakita mo? O may iba pa? Natarante si Shirota, kaya nena si Takamine, sabay hagis ng 4 na lobo sa kanya. Panalo si Takamine. At ang premyo, dahil nanalo ako, dilaan mo pawis ko. Napahinto si Shirota, naalala niya yung eksena kung saan dinilaan ni Ellie ang ice cream sa leeg niya. Doon niya na-realize, gusto ni Takamine na siya ang top moment ngayon. Nakiusap si Shirota na itigil na ni Takamine ang pang-aasar, nasa pampublikong lugar sila, pero hindi siya tinantanan ni Takamine, at binanggit pa ang nangyari kay Ellie na dinilaan siya sa leeg. Doon lang na-realize ni Shirota, selos pala ang nararamdaman ni Takamine. Para mapakalma siya, nagboluntaryo si Shirota, gusto mo, ako na lang ang damaila sa leeg mo. Pero ngumiti lang si Takamine at ipinakita ang leeg niyang tuyo. Gusto ko yung medyo, mas pawisan, sabay turo sa tiyan, tagiliran, at iba pa, pabirong hirit na parang challenge. Natarante si Shirota, grabe ka naman. Pero tinawag siyang sinungaling ni Takamine, at dahil alam niyang hindi ito uurong, napilitan siyang pumayag. Sa likod ng mga puno, bahagyang tinaas ni Takamine ang dress niya. Lumuhad si Shirota, at dahil sa kaba at hiya, pinili niyang sa tiyan na lang. Sa sobrang tensyon, ginawa niya ito, habang si Takamine, pilit pinipigilan ang mapangiti o mapaungol sa kilig. Pagkatapos, sinabi ni Takamine na huwag masyadong seryosohin, matagal na rin silang hindi nagkikita, at gusto lang niyang makasama si Shirota. Humingi pa siya ng sorry dahil baka napalitan na raw ang alaala ni Ellie sa isip ni Shirota, pero sapat na yun para malaman niyang nagseselos talaga si Takamine. Dahil sa init ng araw at emosyon, nilanat si Shirota at nawala ng malay. Nagbakasyon sina Shirota at Takamine. Matagal na siyang tinutulungan ni Takamine sa pag-aaral ng walang hinihinging kapalit, kaya gusto naman ni Shirota na suklian ito, gusto niyang maging gentleman, kahit minsan lang. Habang naglalakad, nabanggit ni Shirota na gusto niya ng kape. Agad naglabas si Takamine ng coupons, gusto pa rin siya ang may control. Pagbalik ni Shirota dala ang inumin, bigla siyang ni-rewind ni Takamine para lang ipilit na gamitin ang coupons niya. Hinayla pa siya sa isang tahimik na lugar, na bihira niyang gawin. Sa isang tindahan, tinuro ni Takamine ang isang bunny doll. Ang cute, sabi niya. Nang hindi niya namalayang binili ito ni Shirota, at inabot sa kanya, ngumiti siya. Mas gusto ko pa ring ako ang nagbibigay kaysa tumatanggap, sabi niya. Tinanong niya si Shirota kung ano pa ang gusto nitong gawin. Sabi ni Shirota, gusto niyang sumakay ng bangka, first time niya. Pero laking gulat niya, first time din pala ni Takamine. Habang siya ang nagsasagwan, nina si Takamine. Akin naman. Pero nang tumanggi si Shirota, bigla siyang tumalon sa tubig. Pag-ahon niya, nag-rewind siya ng oras, pero ngayon, siya na mismo ang nag-ayos ng sarili. Napansin ito ni Shirota, "Oy, ikaw na nag-ayos ngayon ah." Umalis si Takamine, inis, "Ang bagal mo kasi." Humingi ng tawad si Shirota, iniisip na baka nasayang lang ang oras ni Takamine. Pero sagot nito, "Kasi pinipilit mong maging perpekto, imbes na I enjoy ang moment." Ipinaalala niya na ang buong trip na ito ay regalo niya para kay Shirota, para sa lahat ng pagsisikap nito.
Doon lang naintindihan ni Shirota ang kakaibang kilos ni Takamine, kaya taos-puso siyang nagpasalamat sa tulong, sa pag-aaral, at sa bakasyon. Nabigla si Takamine sa pagiging totoo ni Shirota. Namula siya, pero ngumiti rin. Sige na nga, this time, ikaw naman ang masusunod. Ilang araw ang lumipas, at dapat sana'y mag-aaral si Shirota kasama si Takamine. Pero habang papunta siya, nakasalubong niya si Ellie at sa kung anong paraan, nakisama ito. Nauwi sa tatlo silang sabay-sabay na nag-aaral. Galit na galit si Takamine, habang si Ellie ay tuwang-tuwa na nasa loob siya ng kwarto ni Takamine. Inamin pa niyang matagal na niyang gustong makapag-aral kasama si Takamine. Hindi na kinaya ni Takamine. Napasigaw siya, tinanong kung bakit hindi na lang si Ellie mag-aral kasama ang kapartner niyang mahilig sa gunting. Kamandat lang si Ellie, sabay sabing abala raw si Roar nitong mga araw, kaya wala siyang kalaro. Sinigawan siya ni Takamine na sa playground na lang siya maglaro kung gusto niya ng games. Pero hindi naman na-insulto si Ellie. At doon naalala ni Shiro ang sinabi noon ni Ellie, na mas gusto niya ang mga babae. Kumpirmado ang hinala ni Shiro nang bigla na lang hinipon ni Ellie ang katawan ni Takamine habang nagtatanong. Tumayo agad si Takamine at pinapunta si Shirota para bumili ng inumin. Ayaw sana ni Shirota, takot siyang iwan si Takamine kay Ellie, pero isang matalim na tingin mula kay Takamine ang nagpaalis sa kanya. Mag-isa na si Takamine, at hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi niyang umalis na si Ellie, dahil mahirap nang ang turuan si Shirota, dadagdagan pa ng isa pang kulit. Tumawa lang si Ellie, pero bago umalis, tinanong niya kung may relasyon ba si Takamine kay Shirota. Mariing itinanggi ni Takamine, pero kita ni Ellie ang totoo. Tinukso niya si Takamine, sabay sabing mahirap lapitan si Shirota, hindi marunong kumilatis ng mga senyales, nakakapagod. Tamaan si Takamine. Inamin niyang tama si Ellie. Kahit anong pilit niyang magpakita ng motibo, hindi talaga napapansin ni Shirota. Nagulat si Ellie sa pagiging prangka ni Takamine, pero agad itong umatras, sabay sabing tungkol lang daw ito sa kaibigan niya. Nakisakay si Ellie at tinanong kung ano na bang ginawa ng kaibigan na yon. Ikinwento ni Takamine ang lahat, ang pagpapakapusa, ang eksena sa banyo, bawat maliit na effort. Tahimik lang si Ellie, pero halatang naiinggit. Tuloy pa rin si Takamine, sabay sabing kung hindi pa rin napapansin ng lalaki ang mga senyales mula sa babaeng kasing galing ng kaibigan niya, may problema na talaga. Tinanong ni Ellie kung may ginagawa rin ba ang lalaki bilang kapalit. Napaisip si Takamine, naalala niya ang gabing dumalaw ang lalaki sa bahay ng kaibigan niya, sobrang nag-aalala, nagplano pa ng date, at nagsikap mag-aral para makapasok sa parehong campus. Halos sumabog si Ellie sa inis habang patuloy si Takamine sa pagtawag sa sarili bilang kaibigan at kay Shirota bilang lalaki. Sabi ni Takamine, simple lang daw siya, hindi naman espesyal, pero tapat at gumagawa ng mga bagay dahil sa responsibilidad. Biglang tumalon si Ellie at sinabing kung may taong handang magsakripisyo, mag-aral para sa kanya, at magplano ng kinabukasan kasama siya, iyon na ang tunay na pag-ibig, walang halong komplikasyon. Napahinto si Takamine, kasi hindi nabanggit ni Ellie ang pagiging slow niya, pero sabi ni Ellie, hula lang daw yon. Tapos tinanong ni Takamine kung pumunta ba si Ellie para lang hawakan ang kanyang nakakaakit na katawan. Humingi ng paumanhin si Ellie, pero sabi niya, hindi niya kasalanan, magnet daw talaga ang katawan ni Takamine sa lalaki at babae. Ngumiti si Takamine at sinabing, sige na nga, hawakan mo na. Pagbalik ni Shiro, inakala niyang sinugod na ni Takamine si Ellie ng suplex, pero yung mga tunog mula sa loob ng kwarto ay nakaka-curious. Narinig niya si Takamine na sinasabihan si Ellie na huwag masyadong pisilin, habang si Ellie naman ay tuwang-tuwa at sinabing ang lambot sobra. Halos mawala ng ulirat si Shirota, lalo na nang marinig niyang sumigaw si Ellie ng ayoko ng dinidilaan. Nagwala ang imahinasyon ni Shirota, hanggang sa na-realize niyang naglalaro lang pala sila kasama si Kuro. Lumipas ang mga araw at nagsimula na ang tag-ulan. Papunta sa eskwela, masaya sina Shirota at Takamine na tumigil na ang ulan kaya hindi basa ang uniform nila. Pero sabi ni Takamine, advantage pa nga sa kanya yun, kasi kung mawala man ang proteksyon niya sa ilalim, pwede niya itong itago sa blazer. Hindi tulad ng tag-init, kung saan masyadong halata ang mahalagang bahagi niya. Doon na-realize ni Shiro na tuwing naka-blazer si Takamine, kadalasan ay wala siyang suot sa loob. Napansin ni Takamine ang reaksyon niya at tinanong kung boring ba ang kwento niya. Umiling si Shiro ng sobrang bilis kaya naisipan ni Takamine na maglaro. Sinabihan niya si Shiro na tumalikod.
Kapag tapos na siyang mag-rewind ng oras, huhulaan ni Shiro kung anong piraso ng panloob ang nawala bago sila makarating sa estasyon ng tren. Ang mananalo, may karapatang utusan ang matatalo. Para kay Shirota, sugal ito. Tinukso siya ni Takamine na gamitin ang espesyal na pandinig para marinig ang tunog ng tela habang naglalakad siya, pero sigaw ni Shiro, "Hindi ako salamangkero." Tinaasan pa ni Takamine ang pusta. Kapag nanalo si Shiro, pwede niyang pag-aralin si Takamine habang naka-swimsuit. Para naman kay Takamine, ang mapasunod siya ng isang ordinaryong nilalang gaya ni Shiro ay parang biyaya. Tumanggi si Shirota, sabay sabing ayaw niya ng ganon. Tinanong niya si Takamine kung ano naman ang gusto niya kapag siya ang nanalo. Sagot ni Takamine, gusto raw niyang itali si Shirota at ay parinig ang boses niya sa headphones buong gabi, paulit-ulit. Ramdam ni Shirota na parang unti-unting nawawala ang dignidad niya. Pero kahit ganon, sinubukan pa rin niyang pag-aralan ang lakad ni Takamine. Nang makakita siya ng isang basang parte sa daan, naisip niyang gamitin ito para silipin ang ilalim ng palda niya, pero pinigilan niya ang sarili. Pagdating sa estasyon, tinanong siya ni Takamine kung ano ang hula niya. Akala ni Shirota, nawawala ang pang-itaas niya. Mali raw, sabi ni Takamine. Ang nawawala ay ang pang-ilalim. Tinukso siya ni Takamine na ang dami niyang pagkakataon pero hindi niya ginamit. Umamin si Shirota na hindi niya kayang silipin ang ilalim ng palda ni Takamine. Mukhang nadismaya si Takamine, sabay sabing sana nahulaan niya ng tama. Pati nga raw yung basang parte sa daan, sinadya niyang daanan para sa kanya. Nabigla si Shirota, hindi niya akalaing gusto pala talaga ni Takamine na silipin siya. Sa tren, napunta ang usapan sa school festival. Ang klase nila ay gagawa ng Cinderella play, at malapit nang magtalaga ng mga role ang teacher. Si Shiro, umaasang wala siyang makukuhang mahalagang papel. Paalala ni Takamine, noong nakaraang taon, standi lang daw siya ng class signboard. Napahiya si Shirota at tinanong kung paano niya nalaman. Sagot ni Takamine, alam ko lahat. Tapos idineklara niyang siya ang magiging Cinderella, kaya dapat may role din si Shiro. Sa klase, tumayo si Takamine sa harap at humingi ng mga volunteer. Lahat ay sumang-ayon agad na siya ang maging Cinderella. Nang dumating sa staff roles, walang nagtaas ng kamay para sa sound crew. Nag-volunteer si Shirota, pero agad itong binawi ni Takamine gamit ang rewind power niya. Hinayla niya si Shirota sa harap, kunwari para lang isulat ang mga pangalan. Wala nang takas, tumayo si Shiro sa tabi niya, hanggang sa sinadya ni Takamine na idikit ang katawan niya sa braso ni Shiro, sabay yuko sa desk at tanong kung sino ang gustong maging prinsipe. Halos himatayan si Shirota sa sobrang init ng pakiramdam, pero walang nakapansin. Maraming lalaki ang nag-volunteer, pero nang tumayo ang pinakapopular na si Seiya, umatras ang iba. Bulong ni Takamine, pwede raw maging pangalawang tagapangalaga ng panloob si Seiya, dahil bilang prinsipe, malapit siya sa kanya. Matalino rin daw si Seiya, kaya madali siyang makakakuha ng pabor gamit ang kaalaman niya. Nabahala si Shirota, ayaw niyang hawakan ni Seiya si Takamine na parang hostage. Wala nang ibang choice si Shirota kaya nag-sign up na rin siya bilang prinsipe. Tuwang-tuwa si Takamine nang makita niyang sumali si Shirota sa play. Pero halata rin na ang presensya ni Seiya ang nagbigay ng biglaang lakas ng loob sa kanya. Pagdating ng botohan, talo si Shirota kay Seiya, walang tanong-tanong. Pauwi, tinanong ni Shirota si Takamine kung seryoso ba siya sa sinabi niyang gagawin niyang pangalawang tagapangalaga ng wardrobe si Seiya. Huminto si Takamine, lumingon, at inamin na patrick lang yun, pang-akit para mag-sign up si Shirota bilang prinsipe. Pero dahil talo siya, pwede pa rin siyang maging bodyguard ng prinsipe, ibig sabihin, marami pa rin siyang exposure sa entablado. Habang naglalakad, dagdag pa ni Takamine, ayaw niyang mapunta si Shirota sa backstage crew lang. Sa totoo lang, gusto rin niyang ma-enjoy ni Shirota ang festival. Habang papalapit ang event, araw-araw na ang rehearsals. Sa huling araw ng paghahanda, lahat ng walang role ay napunta sa backstage duties. Personal na ibinigay ni Takamine ang cast ni Shirota, kaya agad nag-ingay ang fan club niya. Napagtanto ni Shirota na ngayon lang siya nakausap ni Takamine ng hayagan sa school, at dahil kilala niya si Takamine, alam niyang may plano ito. Habang nagpipinta ng scenery, nagkamali siya sa ilaw. Sinite siya ng kaklase, sabay sabing wala ng oras para ayusin at may paaring pa na wala siyang silbi. Bago pa lumala, nag-rewind si Takamine. Hinayla niya si Shirota sa likod ng backdrop at siya na mismo ang nagsaway habang nagtatrabaho ito. Habang inaayos ni Shirota ang props, nadulas siya sa isang piraso ng panloob ni Takamine. May tumawag sa kanya, kaya sumilip si Takamine sa labas.
habang si Shirota ay nanginginig sa kaba, pilit na hindi magkamali. Ramdam ni Shirota ang tensyon, parang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Pero si Takamine, kalmado lang. Nang tuluyan na siyang lumabas, nakabitin pa rin ang panloob sa kamay ni Shirota. Gusto sanang balaan ni Shirota si Takamine, pero bago pa siya makagalaw, tumalon na ito para saluhin ang bumabagsak na tabla, at sa gitna ng lundag, maayos niyang naibalik ang mga ito sa pwesto. Napahanga si Shirota sa pagiging kalmado niya, pero ang sabi lang ni Takamine ay, balik trabaho ka na. Pagsapit ng gabi, tapos na ang set. Mataas ang buwan, at nagbigay si Takamine ng maikling mensahe bago pauwiin ang lahat, maliban kay Shirota. Tinawag niya ito sa rooftop. Akala ni Shirota, sermon ang aabutin niya, pero gusto lang pala ni Takamine na namnamin ang tanawin ng gabi. Alam niyang ito na ang huling school festival nila bago magsimula ang seryosong review para sa exams. Inamin ni Takamine na palagi niyang gustong-gusto ang gabi bago ang festival, lalo na ngayong taon, dahil kasama niya ang wardrobe carrier niya. Sabi pa niya, sana raw ay nagkakilala na sila noong first year pa lang. Doon na-realize ni Shirota na dinala siya ni Takamine para lang ibahagi ang sandaling yun. Nangako si Shirota na sasamahan pa rin niya si Takamine sa campus festival, dahil desidido siyang manatili sa tabi niya hanggang kolehiyo. Tumahimik si Takamine, tapos inamin na dati, ayaw na ayaw niya si Cinderella. Ayaw niya sa ideya ng pananahimik kapag may gusto ka. Para sa kanya, kapag may gusto ka, ipaglaban mo. Walang fairy godmother sa totoong buhay, pero naiintindihan din niya ang kulong ni Cinderella, yung pakiramdam na may gusto ka pero hindi mo maabot. Ngayon, kaya na niyang sabihin. Lumapit si Takamine at hinawakan ang kamay ni Shirota. Mukhang magpapahayag na siya ng damdamin, pero bigla siyang bumahing. At si Shirota, na hindi na naman nakuha ang cue, sabay sabing, sana sinabi mo agad na gusto mo nang umuwi. Yelo ang lamig ng kamay ni Takamine, kaya hindi na nag-isip si Shirota at isinuklob ang coat niya sa balikat nito. Pinabayaan na lang ni Takamine ang sandali, at sabay silang umuwi. Kinabukasan, nagsimula na ang festival. Ramdam ang kasiyahan sa buong paaralan, pero sa isang sulok, nanginginig si Shirota. Napansin siya ni Takamine at agad siyang hinayla para libutin ang ibang klase. Nakakatakot na nga ang titig ni Takamine, pero mas grabe pa ang hawak niya sa kamay ni Shirota sa harap ng publiko, lalo na't banibingwit siya ng mga mata ng fan club ni Takamine, matalim na parang kutsilyo. Hinayla ni Takamine si Shirota papasok sa haunted house. Sa loob, iniisip ni Shirota na ang pagdistansya ay makakatulong para maiwasan ang chismis. Pero biglang nang inig si Takamine, halatang takot na takot. Naalala ni Shirota ang takot niya sa kulog, kaya inalok niyang lumabas na lang sila. Pero gaya ng dati, ayaw umamin ni Takamine. Paglabas ng multo, napasigaw siya at agad nag-rewind ng oras. Kahit ganun, mahinahong inalok ulit ni Shirota na lumabas sila, pero ang sabi ni Takamine, umaarte lang daw siya para hindi kabahan si Shirota. Ilang sandali pa, may isa pang multo na lumitaw. Napasigaw ulit si Takamine, rewind na naman, tapos biglang tanong kung may sumpa ba si Shirota. Sinabi ni Shirota na peke lang ang lahat, at inalok ulit na lumabas sila. Tumanggi pa rin si Takamine. Sa ikatlong beses, pinilit niyang magpatuloy. Pero nang mahawakan ng multo ang binti niya at may bumagsak na gagamba mula sa itaas, tuluyan na siyang nataranta. Kumapit siya kay Shirota, magulo ang ayos, halos makita na ang lahat. May dalawang babae na dumaan, kaya mabilis nag-isip si Shirota. Nagkunwaring multo para matakpan si Takamine hanggang makalampas ang mga dumaan. Pagkalabas nila, humingi ng paumanhin si Shirota, napagtanto niyang ginawa lang ito ni Takamine para maibilang ang atensyon niya sa kaba. Ngunit binabaliwala lang ito ni Takamine, sabay sabing umaarte lang siya. Tapos tinuro niya kung paano nag-improvise si Shirota bilang multo, ibig sabihin, gumagaling na siya. Alam ni Shirota na tinatakpan lang ni Takamine ang kahinaan niya, pero hinayaan na lang niya. Pagbalik sa klase, nagkagulo dahil hindi pa rin dumarating si Seiya. Nang bumukas ang pinto, pumasok siya na parang nahulog mula sa building. Sabi niya, maliit na aksidente lang, pero biglang umubo ng dugo. Nagpanik ang buong klase at agad siyang dinala sa klinik. Sinabihan ni Shirota si Takamine na i-rewind ang oras, pero hindi niya ginawa. Sa halip, sinabi niyang kailangan ng palitan ng prinsipe. Tumahimik ang lahat. Alam ni Shirota kung gaano kahalaga ang play na ito para kay Takamine, pero seryoso siya. Isang oras na lang ang natitira. Sabi ni Takamine, pwedeng tanggalin ang hindi gaanong mahalagang role, at ang tagapagbantay ng prinsipe ay may 2 linya lang naman. Ngayon, si Shirota na ang prinsipe.
Sa backstage, pabulong na binibigkas ni Shirota ang mga linya ng prinsipe. 2 beses lang siya nakapag-rehearse, kaya kapit lang siya sa mga mahahalagang bahagi. Sa entablado, uminom ng tsaa ang madrasta, na pangiwi, at itinapon ito diretso sa damit ni Cinderella. Napasigaw ang audience nang bahagyang makita ang katawan niya, sabay hiyawa ng buong crowd. Kahit si Ellie, na kadalasang #1 supporter ni Takamine, hindi mapigil ang magselos. Sa gilid ng entablado, nanunood ang buong klase, gulat sa reaksyon ng audience. Pag-alis ng stepmother at mga kapatid, inawit ni Takamine ang malungkot na bahagi ni Cinderella. Lumitaw ang fairy godmother, binasbasan siya, at nagsara ang kurtina. Pagbukas muli, kumikinang si Cinderella sa kanyang napakagandang gown. Ramdam ni Shirota ang kaba habang papalapit ang kanyang entrance. Tinapik siya ng kaklase sa balikat, sabay cheer. Tapos tinawag siya ni Takamine. Simple lang ang sabi, mag-enjoy ka lang. Tumama sa kanya ang mga salitang yun. Naalala niya ang sandali sa rooftop, nung sinabi ni Takamine na gusto lang niyang ma-enjoy ang festival. Tinawag siya ng prinsesa, kaya humakbang si Shirota sa spotlight, huminga ng malalim, at hinarap ang crowd. Pero nang makita niyang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, nanigas ang katawan niya. Isang salita lang ang lumabas, nakita ni Takamine ang struggle niya, kaya tinulak siya pababa. Tinanggal ang plot armor niya, at ni-reset ang oras bago ang entrance ni Shirota. Hinailan niya ito sa dressing room, sinermunan sa pagiging pabaya. Sabi niya, huwag nang intindihin ng audience, wala namang nakatingin sa kanya. Ang payo niya, tumutok lang kay Takamine habang nasa performance. Kahit medyo matalim ang mga salita, ramdam ni Shirota ang kabaitan sa likod nito. Sa pangalawang subok, pumasok si Shirota ng may kumpiyansa. Inalok niya si Cinderella ng sayaw, at masayang tinanggap ni Takamine. Laking ginhawa ni Shirota, na ilabas niya ng maayos ang unang linya. Habang hinihintay ang solo ni Takamine, naghahanda siya para sa susunod na cue. Nang biglang mag-blackout ang ilaw, nagulat siya, nakasubsob ang mukha niya kay Takamine. Habang umaawit si Takamine sa malaanghel niyang tinig, maingat siyang tumulong sa pag-aayos ng proteksyon ng costume nito. Pagbalik ng ilaw, nakapwesto siya ng sakto, at tuloy-tuloy na ang kwento sa entablado. Sa pinaka-climax ng play, dumating ang prinsipe sa bahay ni Cinderella para subukan ang glass slipper. Pero biglang sumugod si Seiya, galit na galit, sinabing impostor si Shirota na pumalit sa role niya habang siya'y nasugatan. Nanigas si Shirota, wala ito sa script. Agad nag-adjust si Takamine, pero hindi pa tapos si Seiya. Sinabi pa niyang hindi dapat hinahawakan ni Shirota si Takamine, lalo na't madumi raw ito, sabay pagmamayabang na naglalagay siya ng hand cream buong linggo. Na-realize ni Shirota, selos lang ta. Gusto ni Seiya na siya ang humawak kay Takamine. Nainas si Shirota, sinisira ni Seiya ang huling festival ni Takamine. Kaya pinutol niya ang usapan, sabay sigaw na kahit impostor siya, hindi siya susuko. At ang isang makasariling tulad ni Seiya, hindi karapat-dapat kay Takamine. Tumama ang mga salita niya sa audience, at kay Takamine mismo. Bigla siyang naging tunay na bida ng play. Tinukso ng narrator ang crowd, sino ang pipiliin ni Cinderella. Pero biglang hinalikan ni Takamine si Shirota sa entablado, lahat ay nagulat. Hinailan niya si Shirota palabas ng stage, sabay takbo palabas ng theater. Nagkagulo ang audience. Pagkatapos, tinanong siya ng mga babae kung totoong hinalikan niya si Shirota. Sagot ni Takamine, casual lang, ginawa ko lang ang kailangan para iligtas ang play. Habang papalapit ang pagtatapos ng festival, pinuri ni Takamine si Shirota sa galing niya sa pag-arte. Pero si Shirota, tahimik na nag-iisip, baka yung halik ay reward sa pagiging masunurin. Tinanong niya si Takamine kung bakit siya hinalikan. Sagot ni Takamine, uulitin ko pa yan ng paulit-ulit hanggang maintindihan mo. May ibig sabihin ang halik, may mas malalim pa. Pero si Shirota, akala niya gusto lang siyang gawing alipin ni Takamine sa university. Naiinis si Takamine, mali na naman, kaya ni-reset niya ulit ang oras. Kailangan niyang dumalo sa closing ceremony, kaya iniwan niya si Shirota ng isang hamon, pag-isipan mong mabuti. Hanggat hindi mo pa nahuhulaan ang totoong dahilan, mananatili kang paborito kong tagasunod. At sa huling pagkakataon, sinuotan ni Shirota si Takamine ng panloob. Pero ngayon, kusa na niya itong ginawa, dahil sa puso niya, umaasa siyang magkasama pa rin sila sa mahabang panahon. Kung umabot kayo sa dulo, huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na recap.